Uy, ako na lang. Wait, nabalik na daw yung PRS natin kay Sir Carl. Hindi ko maaawa yung score ko. Yung baba. Halala na sa AC. Ba't ka naman worried? Sabi naman tayo nag-aaral ah. Hindi ko nga maaawa. Basta, ang baba talaga ng score ko eh. Parang tayo nagpapasa, tapos mataas yung grade ko. Ba't mababa? Hindi ko din alam. Good morning, ma'am. Sorry we're early. So, i-distribute ko lang ito class ha. Oh. Sige sa'yo. Sige sa'yo. Sige sa'yo. Miss Ana? Ano ba yan? Yung score mo. Late ka na nga. Bagsak ka pa. Kala ko madali. Bubo kasi. Bobo eh. Miss na class. Sige. Grabe naman na nakasalita. Ano maingay ha? Bakit may mga dulo na kayo sa klase? Okay, class. Tapos na yan. Ikaw, Miss Ana, ba't ka ganyan? Ha? Ba't ganyan yung mga scores mo? Nag-aaral ka ba sa inyo? Anong opo? Pero bagsak ka. Tawagin mo yung nanay mo dun, ha? Nakausapin ko yun. Hey ma'am, excuse po. Yes. I-excuse ko na isang anak ko dyan, si Dizon. Kailangan kasi namin sa office. Okay. Miss Lizo, ano yun? Okay. Thank you. Okay. May teacher kayo? Madaran. Saglit lang. Usapin kayo. So, napansin ka kasi kanina kay Miss Valeria. Kumusta ka naman sa klase niya? Teacher, actually, hindi ko ginagawa. Kasi po ang magkaka ng grades ko. Yung mga problema kasi sa leaders, hindi ko talaga makita siya masyado. Tapos parang ano siya, parang gumagalaw siya. Kaya ang hirap-hirap ko sa buka. Oo, kasi napansin ko rin yan sa subject ko. Siyempre, hawak naman kayo din sa isa, di ba? Medyo mababa ka. Alam na ba yan ang mga magulang? Teacher, hindi po. Hindi ko po kasi sinasabi sa mga papa ko kasi sa concentration nila. Diyan po kasi yung sa selos po sa akin. Maliban dun sa paggalaw ng mga letters, may mga problema sa bahay. Kaya ka nahihirapan ng sa school. Wala naman po. Minsan ang teacher, pag sobra po kasing nakadikit yung ulo ko sa mga letters, parang nag-ano siya, nag-guard mo siya teacher. So, ano yun? Ito, kailangan mo na sa lamin o kailangan na ng patingin yan. Meron ba tayong pwedeng magawa para mas naintindihan mo? So, Ayaw ko po teacher kasi natatakot po kasi ako sa sa mga magulang ko. Tapos parang wala din kami pera para magpagamot kaya hindi po ako nagsasabi. so siguro, mag-schedule na lang tayo na makausap natin yung parents mo. Okay lang. Kailan kaya sila pwede makapunta sila dito sa school? Hindi ko po alam teacher. Siguro bukas, ano bang ginagawa or pwede kayong tumama mo ng hapon? Hindi ko po alam. Sige, kung gano'n na, gusto mo tawagan mo na lang sila ako na nakakausap. Mas okay yun. Okay. Sige, yan lang naman balik ka na, baka may klase ka pa. Sige. Ayan. Tapos na ang ating quarterly exam. Meron tayo papatuloy na group meeting sa ating school kung saan magpa-participate kayo, syempre, as a section. So, pipili ako ng isa sa inyo na sasali natin sa quiz bee. Na yun naman, kasi sa mga nagdaan natin mga activity, lagi naman si Jeline yung nakaka-highest sa spelling natin. So, yun guys, sasali natin siya sa spelling bee. So, meron ba ang chance? Si Jeremy na lang ako sa akin ko. Oo nga, Jeremy na lang kayo sa may badalan kasi mapapanggap. Mapapanggap yung sa Jeremy. Ay na po yan. Kasi may mga nakakating sa akin makasundo na sa section na ito maraming nagbubulis sa klase. Marami naman ang exemption yan, di ba? So, Yes, teacher. sa susunod na meron akong isa pa, may
ba? Yes, Teacher kasi! Ay, kayo pa na yan. Mrs. Padaran. Sige po, usap tayo. Dito tayo banda. So, kasi, pasensya na kayo Medyo may program kasi dito sa school namin kaya medyo maingay. Okay lang po. Oo. Pinatawag po namin kayo kasi estudyante rin naman po namin si Badaran. Kaya lang hindi naman po namin siya advisor class. Pero concern po kami sa kanya. So, yung naging performance po kasi niya sa school ay medyo tagilid. Dahil simula first quarter hanggang fourth, yung mga examinations, mga quiz, lahat po mga written related, medyo hirap po siya mag-catch up, tsaka medyo mababa po yung mga scores. So, kami naman po, gusto po namin paalam sa inyo para kung meron po tayong magagawa, magawa po natin ang paraan para hindi siya mag-uulit. Ma'am, kasi po nung time na pinagbubuntis ko po siya kasi masailan po talaga ako magbuntis sa kanya. Nung time nung nanganak naman po ako sa kanya, puro sakit po yung inaano niya, yung nararamdaman niya. Yun po. Kaya siguro po naapektuhan po siguro yung Na-try niyo na po ba na ipatingin po siya sa eksperto, sa mga doktor? hindi pa po. Hindi pa. So, kasi po kami dito, bilang public school po ito, hindi po namin kaya na mag-sustain sa kanya ng mga medical needs. Kaya po ang ipapayo po namin sa inyo, ipatingin po natin siya sa doktor. Kung gusto niyo po, kung nahihirapan po kayo maghanap, tulungan po namin kayo. Opo, ma'am, naisip na rin po namin yan. Nung time po kasi noon, wala po talaga kaming pera. So, naghanap-hanap po, humihingi po kami ng mga tulong para po maggamot po talaga to. So, pero hindi pa po kasi sapat. So, pero po nag-iipon po kami mag-asawa para magamot po itong anak. Kasi ang nagiging problema nga niya, yun nga, nagrarambulan yung mga letters. So, other than that, okay naman kapag recitation. Halimbawa, oral namin siyang pasasalitain sa room, wala namang problema. Kaya lang, pagdating talaga sa letters, ayun nga, medyo nahihirapan. Opo, ma'am, nung nga po siya, nung bata pa siya, napansin po talaga namin siya nung time na pinapabasa namin siya, tinuturuan namin siya kung paano magbasa, parang nahihirapan po siya hanggang ngayon po. Yun po talaga. Yun nga po. So, yun na lang po siguro ang gawin natin. Meron kasi kami kakilalang doktor na baka pwede natin makatulong. Kausapin na lang po namin siya. I-heads up na lang po namin kayo kung baka pwede po kunin na lang namin yung number nyo. Sige po, tapos tawagan na lang po namin kayo. Apo. Ayun lang naman po. Sige po, ingat po kayo. Salamat din po, ma'am. Ikaw, aral mo po din. Hindi ko po kasi talaga maintindihan yung mga letters ko. Lalo na yung mga tinuturo ni teacher sa blackboard, yung mga visual namin. Pag nakikita ko po kasi yung letters na parang ang liit po kasi ng mga kasi parang ang blurred niya, nagkakagulo yung letters, kaya mababa po yung quiz ko. Sige, sa susunod, tutulungan ko na lang din yung teacher mo para hindi ka na mahirapan. Sorry po na mababa yung quiz ko. Okay lang, pwede ba naman tayo bumawi sa susunod? Basta pagsikapin mo lang yung pag-aaral mo, ha? Opo, thank you, Nay. Good morning, Doc. Magpapacheck up na po. Ano po sa inyo? Ano pong papacheck? Ano po kasi siya po, may problema po siya sa pagbo. Basta, nahirapan po siya. Wala po ang nasa libro o sa... okay. Ano pong pangalan mo? Ako po si Ana. Sige, Ana, ngayon, nagpakita ko sa'yo. Okay? Tapos, kailangan mong basahin lang, ha? Teacher, parang hindi ko talaga siya mabasa. Hindi mo na matanong. Kailangan mo ito sundan, ha? Mata lang, ha? Yung anak niyo po, si Ana, is, base sa aking pagsusuri, yung anak niyo po is may sakit na dyslexia. So ngayon, ang is dyslexia, Dok. So ang dyslexia po is ito po yung, kapag nagbabasa tayo, no? Ito yung bumabalik-baliktad na letters. Like for example, dito, sabi niya dito, nahihirapan siya sa what? So parang may nag-move yung letters natin. So ayun po yung
tinataas ni Ana po na sakit ngayon. Okay po. So, Doc, ano po kayo yung maaari namin inumin ni Ana para po bumalik siya? So, ngayon, si Ana is kailangan niya ng maintenance, no? Kasi itong sakit na to is mahirap talaga siyang hanapan ng gamot. Pero, kapit na tayo, no? Mag-maintenance si Ana, so, kukunin ko na lang yung number nyo, and then, tatawagan ko kayo after 1 week. Ba? Okay po. Okay po, Doc. Tsaka, iwasan mo yung pagpagod, ha? Okay po. Thank you po, Doc. Pahinga na, magpahinga. Kasama ko yung anak ko si Ana. Ang problema niya po kasi nahihirapan po siya sa pagbabasa. Pag nagbabasa po kasi siya is nababaliktad niya po. Halimbawa po yung B na ano po siya. Parang P na po yung basa niya po. So, sa sinabi mo please, pwede ko po muna siyang i-check up po ang anak ko. Pwede ka bang hindi na muna ng malalim? Tapos, So, base po sa examen ko sa kanya, meron akong ipapabasa sa'yo, ha? Dapat mabasa mo po. diba? Buhat. Dok, hindi ko pa talaga siya mabasa. Tapos parang nagbabaliktad ko yung so, masakit kasi ulo ko. Masyado siyang malabo. Ayan. Mami, sa nakita ko po sa kanya is nahirapan po siyang magbasa. Tapos sa nakikita ko sa okay naman po yung yung physical na na po niya, yung physical na hininga niya, yung mga ganun po. Pero yung nakita ko pong findings sa kanya is masyado pong may nakita po kong symptoms sa kanya na nagpapakita po ng tumor po. Ha? Dok, hindi naman po ganun kalala yung sakit ng anak ko. Ang sakit lang po ng anak ko is may problema po siya sa pagbabasa, is nagkakarambo lang po. Pero hindi po siya mayroong to. Pero yun po yung nakita sa findings mo. Ay, hindi po talaga, Dok. Baka nagkakamali po kayo. Kung gusto niyo po ng ng bagong examen, pwede po kayo mag-second opinion po sa ibang doktor para po malaman po ninyo kung totoo po talaga yung sinasabi. Sige po, Dok. Thank you na lang din po. Tsaka po, titingin na lang po kami sa ibang doktor. Kasi po, ang alam ko po talaga kasi wala po. Sige po, ma'am. Kayo po ba? Thank you po. Good morning, Mommy, at good morning, anak. Ano po ba yung ituturo ko sa inyo? Good morning, Doc. Ako po pala yung nanay ni Badalan. Ako po si Tessa. Siya po yung anak ko na si Ana. So, pangatlong punta na po namin to sa doktor. So, ito po yung mga binigay ng doktor sa amin nung nagpa-check up po kami. Bakit di nagtutugma yung findings ng isang doktor tsaka sa pangalawang doktor? Ayun din po ang problema namin sa pangalawa po. So, yung sinabi po kasi ng pangalawa po, may tumor po. So, bali po hindi po ako naniniwala. Kaya po pumunta po ako sa inyo para po mag-check kung totoo po ba talaga. Okay, kalma muna, Mommy, ha? Bago po natin malaman kung ano nga ba yung sakit ng iyong anak, i-check ko po muna si baby. Okay. Kalma lang, baby, ha? Makikita natin na try mo nga to, anak, babasahin niya. Simula lang dito. At teachers. Dok, di ko po talaga siya mabasa. Ito, ano pagkakabasa mo nito? Book? Sino? Ayan. Kaya? Okay, kalma muna, baby, ha? Isasabihin po muna si Doc kay Mommy. Okay.
ni Mami. Bali sa mga nakikita ko sa findings na sintomas na makikita natin sa anak mo, may pagkabagalan or nagkakaroon ng mabagal sa pagbabasa ang iyong anak na si Badaran. Bale, nakikita natin sa unang findings ni Doc na sabi niya may kahinaan daw or hindi makapagsalita yung anak mo. Tapos yung isa naman na doktor, sinasabi na simptomas ito ng tumor. Kaya hindi makikita na tama yung resulta na na-check nila sa inyong anak. Pero makikita naman na pinatry natin si Badaran, nagbasa siya, tapos nahihirapan. At ngayon, base sa nakikita natin na kailangan matutukan si Badaran, lalong-lalo na kanyang pagbabasa upang mas maunawaan niya ang kanyang binabasa. At yung sakit na yon, wag po muna kayong kakabahan na kasi alam po natin na yung sakit na to posible pa naman maagapan hanggang sa siya ay dumalalaga o nagdadalaga. Ito po ay tinatawag nating dyslexia or nagkakaroon ng kabagalan sa pagbabasa, nagkakaroon ng pagkakaupalutan, o lalong-lalo na hindi siya makapagkabisa ng mga mahabang salita. Gaya pinapabasa ko si Badaran ng ganitong mga salita, nahihirapan siya banggitin yung bawat words or bawat concept na kanyang binabasa. Kaya ngayon, may tutulong ko lang sa ngayon na habang tumatagal, tutulungan natin si Badaran para maagapan ito. At may mga other specialist or may tutulong pa sa inyo upang matutukan si Badaran. Pwede siyang ipasok sa school upang yung mga guru doon, hindi lang siyang public school or tinatawag natin SPED school or other alternative school na matututukan si Badaran sa pagbabasa. Hindi lang sa pagbabasa, pagsusulat at pag-iintindi ang kanyang binabasa. At sa ngayon, lagi po muna natin tutukan si Badaran kasi alam mo, kapag hindi natin naaalagaan ng bata, lalong-lalo na kapag may problema siyang ganito, mas nararanasan niya ng diskriminasyon sa kanyang paligid. Kaya, tulungan natin yung bata na matuto at madami pang pagkakataon na yung kahinaan ni Badaran ay tutungo siya sa mas matututukan ito o mas mapapag-aralan niya ang kanyang mga ginagawa. Kaya ngayon, paalam na muna kasi may gagawin ako. Pwede kayo dito bumalik sa susunod, pero ipapa-assist ko na lang kayo sa assistant ko. Sige po muna. Bye-bye baby at bye-bye nanay. Thank you! May sasabihin pala ako sa'yo. Galing pala kami ni Ana sa ospital. So, pina-check up ko siya. Tatlong doktor na yung napuntahan namin. Yung unas, parang sinabi is may dyslexia siya. So, yung pangalawa is may tumor, pero hindi ako naniwala. Yung pangatlo naman sinabi is gaya din ng una. So, ano kaya na gagawin natin? Yan kasi, kaka-cellphone mo yan. O siya, hayaan mo na. Paggamot na lang natin. Nandiyan na eh. Oo, sige. Tsaka rin ako din ng doktor na ipasok natin siya sa SPED na school para mas lalo siyang matutunan magbasa at makipaghalubilo din sa iba. Sige lang, gawin mo lang yung dapat. Ikaw, kumain ka na dyan para... Tao po! Magandang hapon po. Andiyan po si Mang Wen. Ako yun. Ano po kami, andito po yung anak ko para po magpatawa sana. Sige, pasok kayo. Maupo kayo dito. Sandali lang ha. Okay po. Tanong ko lang, matagal na ba yung nararamdaman ng anak mo? Opo, siguro po sa pagbubuntis po. Kasi po masalan po talaga po magbuntis. Naano ko po kasi napansin ko po yun simula nung bata pa po siya. Sige, patayin ko muna ah. Anong pangalan ng anak mo? Si Ana po. Apelyido? Badaran po.
Yan. Eto, Mrs. Nakikita ko sa tawas ng anak mo na si Ana na may ginawa siyang hindi maganda sa lugar ninyo. Pag-alay kayo ng itlog sa labas ng pinto, tuwing alas 6 ng hapon, doon mapapagaling nito yung anak mo. O siya, sige na. At yun lamang. Pag sa susunod na Miyerkules, bumalik kayo dito. Bumalik ka kung nandun pa rin ang karamdaman ng anak mo. Sige po, Mang Wen. Salamat po. Sige, salamat. Uy, Daisy, paniningin na ako ng utang. Magkano ba? 250 yun. 250? Baka pinatungan mo yan, ha? Hindi, 250 lang yun. May kortina ka pa bang pinapautang? Meron, kaso pink na lang. Walang black? Ang ba yan? Pink na lang, pwede na yun. Sige, pakuha ko, ilista mo, ha? Bayaran mo, ha? Oo, bukas na din pati yung utang ko kasi nga, pero konti lang yung Wait pera. lang, may chika. Ano ba yung anak ni Jack? Oh. Si Ana? May tulong pa lang. Eh di may santo siya. Ayun, ayun. Hoy! Ba't yung pinag-dismissan yung anak ko? Totoo naman, may tulong. Pakailangan nyo kung ano yung buhay nyo. Hindi yung anak nyo. Tama na yan. Bakit totoo naman yung anak ko? May ano? Hindi. Kaya kayong minamalas kasi anak mo talaga. Ikaw yung malas. Kasi yung anak mo talaga. Tama na yun. Hoy, matakatay kayo. Uy! Ano ba yan? Pumasok nga dito. Pinagpapatulan mo pa yung mga walang kwentang tao na yan. Ano naisipang patulan yung mga taong yun? Alam mo namang walang mga kwenta yun. Hindi, sumusobra na sila eh. Pinagkakalat nila yung anak natin na may tumor daw. Hayaan mo na yun. Alam mo namang walang katotohanan yung mga sinasabi nila eh. Hindi bilang ina, nasasaktan din ako. O kumalma ka na. Alam mo namang walang kwenta yung mga tao na yun eh. Malalampasan natin lahat ng problema na pinagdadaanan natin. Pasensya ka na rin. Nabigla lang talaga ako sa mga nangyari. Hayaan mo na. Mahimik ka na. Sa mundong puno ng pagkakaiba-iba at sa mundong katulad ng ginagalawa ni Ana, dapat lamang na ating unawain ng bawat isa. Anuman ang kanilang pinagkaiba sa ating nakasanayan, marapat nating tanggapin, yakapin at respetuhin ang kung anuman ang meron sila na iba sa normal na taong kagaya natin. Matuto tayong unawain na sa mundong ibabaw, hindi lahat ay pantay at magkakatulad. Ating isaisip at isapuso na tayo ay magkakaiba, ngunit di isa ang tungkulin na dapat nating gawin. Ito ay ang mahalin at respetuhin ang sino man sa atin, anuman ang kanyang edad, kasarian, lahi at anuman ang kakaiba na bago sa ating mata.